na naman ako. Andito na naman ako. Oh. Dito tayo sa plano. Dito tayo magplano kung sakaling effective ba o, di ba? Ganito kasi 'yon. Yung mga nasa probinsya, ang sasabihin is mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay, tapos aalis sila doon. Saan sila pupunta? Sa ibang lugar. Ang mostly karamihan kung saan pupunta ay sa Maynila. O, 'di ba? Kasi syempre ang akala nila madali ang pera. Pero ang tutusin, parehas lang din naman kasi magtrabaho ka muna bago ka magsahod. Tapos yung sahod mo pangkain, magrerenta ka pa. Ngayon, kasi hindi bigyan, kulang yung tax or kulang yung income ng komunidad or ng province nila na mag-supply ng tao. Ganon yun. Tapos, ang masaklap pa, nag-release sila ng salary increase. So, syempre, kung kailangan ng tao, hindi makakuha ng tao kasi kulang na yung budget. Kasi nag-salary increase. Imbes na hatiin sana or bigyan ng pagkakataon para madagdagan yung mga nasa magsaserbisyo sa or mga trabaho, ganon. Mabigyan man lang sila ng trabaho. At least, 'di ba? At least minsan naman may mga tao na okay na, at least kasama ang pamilya, o 'di ba? Ngayon, ganito 'yon. Bakit hindi na lang magplano na kunin yung mga walang trabaho, 'di ba? O, magkaisa. Kumbaga, mag-cooperate. O, 'di ba? Kooperasyon. Kunin yung mga walang trabaho. Kaysa naman luluwas ng Maynila. Kaysa naman pupunta ng Baguio or sa banda kung saan nila gustong pumunta para makapagtrabaho, 'di ba? Bakit hindi na lang mag-stay sa probinsya tapos sila yung kunin na tawag nito, na mag-ayos, 'di ba? Mag-ayos ng construction ng ilog para at least may trabaho sila. At least magsasahod sila o may mapapakain sila sa pamilya nila. So sana yun yung bigyan ng gobyerno, o 'di ba? At least magkakaroon sila ng trabaho, may papakain sa pamilya nila, kasama pa yung pamilya niya. Kaso ang problema nga kasi, ang nakatutok kasi is walang budget, kulang ang budget. Paano naman kasi paano magkakaroon ng budget para doon sa construction ng ilog? Ito. Oh. Nirelease ng mataas na respected president natin yung pera, pinirmahan. Ito budget para doon sa isang lugar. Ito budget para sa isang lugar. So, ang nangyari ganito. Binigay yung budget. Binigay sa tao. Binigay sa tao. Siyempre, ang hinaing ng mga tao is wala silang pagkain. So, bibigyan ng government. Ibibigay sa tao. Bakit? Okay lang naman na bigyan yung tao. Bigyan yung tao. Katapat nun, pagtrabahoin. Kung anong trabaho, kung anong papagawa, ganon. Kaso, ang problema is, minsan, may mga tao na magre-reklamo pa. O sisimangot pa. O, di ba? Sisimangot ka. Anong mangyayari? Di ba pag sisimangot ka? Walang mangyayari. Ngayon, ito. Siyempre, ang gusto ng mga tao is, madalian lang na pera. O, ngayon, anong nangyari? Yung ilog na kailangan ayusin para at least ma-avoid man lang kung sakali yung tubig na papasok sa bahay-bahay. Bigyan ng daanan, tamang daan, o 'di ba? Ngayon, pag-isipan nyong mabuti, aside from sa gobyerno or sa sa komunidad, sa buong komunidad, pag-isipan nyong mabuti.
Kasi syempre, kung hindi maayos, imagine nyo talaga, pag hindi maayos, sinong kawawa? Tayo. Tayong nasa komunidad, lahat. O, di ba? Kaya minsan, ang hirap ng... Pero ito kasi ang wisdom niyan. The more na sayangin mo yung oras, nasasayang din yung buhay. So, pag nasasayang ang oras, nasasayang ang buhay. Kasi imagine mo pag hindi ka, sige, imagine mo tumambay ka ng ilang days dyan sa bahay nyo. Huwag kang magtrabaho. Nagsiselfon ka lang. Di mo alam, ayan na, bumagsak na yung health mo, pwedeng babagsak, nagpupuyat ka pa. So, yun yung dahilan. Kasi nakafocus ka na lang sa social media or what. Minsan, bigyan mo ng time yung sarili mo. O, diba? Ngayon, magtataka na lang, o yung anak mo, magtataka ka na lang minsan na, okay naman siya bakit nagkaganito? Bakit biglaan nagkaganito? O, di ba, makikurious ka na lang kung bakit nga ba. Pero, the more nasasayangan mo yung oras, the more nasasayangin mo din ang buhay. Ganun ang buhay. Ganun ang nature. So, ito, mag-decide na kayo, planuhin mabuti kung ano ang ikakaganda ng community. O di ba? Para at least, syempre, laging handa. O di ba? Tapos, ito pa kasi, ewan ko kung anong nangyayari kasi, for example, kung sabi kasi nila, ang daanan ng tubig is, ang nanggalingan ng tubig is sa tawag nito, sa iba't ibang lugar. So, dadaanan kung asan yung lugar mo, ganun. Ngayon, sana, pag nagtagpo-tagpo yung mga opisyal, di ba? Nagtagpo-tagpo yung mga opisyal, sana may cooperation sila na mag-meeting. Kasi, syempre, magkakaiba ng mga community. Hindi naman sila magkakasama sa isang bubong, isang komunidad. Kumbaga, magkakalayo sila, di ba? Kasi, galing sa ibang probinsya, galing sa ibang city or what, di ba? Ngayon, sana sila magtipon-tipon kung ano yung plano na ganito. Kasi, ay nako, kahit na anong gawin, kung hindi ayusin yung ilog, kung hindi ayusin yung tawag nito, yung kooperasyon, ganon. So, walang mangyayari. Na minsan talaga pag sa dami-dami ng iniisip mo, saan ka mag-focus. Lalo ngayon, pag malapit na ang tag-ulan, dapat alert na. Dapat pag malapit na ang tag-ulan o ano tawag nito? Mag-check na lagi, linisin lahat. Tapos i-alert lahat kung sino yung mga naka-assign sa dam. O, di ba? Para naman at least maiwasan man lang or at least walang mabibigla kung anong mangyayari. Pero kasi pag malakas talaga ang ulan. Tapos kung yung mga kumbaga yung mga maliliit na mga daanan ng tubig, ganun. Lalo pag sa mga bukid-bukid, 'di ba? At least safe yung para ma-safe yung kung ano yung mga tanim. Kung gagawan ng para dire-diretso yung daloy ng tubig, kung patad siya, pantay, dapat i-elevate ba? Tama ba? Ipapaganon, gagawan ng paraan. So, siyempre sa dami-dami ng tropa mo, di tawagin mo na lang yung tropa mo, tapos magtulungan kayo. So kumbaga sa isang barangay may tropa ka, tawagin mo na lang kasi sa ngayon tropa eh. So tawagin mo na lang, tapos magtulungan kayo dun sa kanila, ganun. Tapos dun sa iba naman magtulungan, di ba? Para maayos yung problema, kasi nga kailangan isipin mo na ikaw yung solusyon, hindi yung problema, di ba? Sorry. Ganun yung idea ko, kasi hindi naman natin alam kung ano yung mangyayari. Pero syempre, kumbaga parang
O ba, respeto yon. Respeto yon sa kalikasan. Kasi, syempre, bibigyan mo ng magandang daanan niya. Di ba? Parang yung kasama mo sa bahay, o bibigyan mo siya ng respeto, o di, yun din ang balik sa'yo. Pero pag bigyan mo ng arrogance, o ano mangyayari? Iiwanan ka pa, o di ba? Iiwas pa siya sa'yo. So, what's for? Di ba? Wish you all the best.